Sa panimulang teksto, sinasabing matapos ang 16 na taon mula nang mamatay si Marcus Aurelius, ang Roma ay pinamumunuan ng tiwaling kambal na emperador, sina Geta at Caracalla. Ang kanyang ipangarap para sa Roma ay bumagsak at malapit na ring tuluyang bumagsak ang lungsod. Numidia, 200 isang binata, si Lucius Verus Aurelius, na namumuhay bilang Hano, ay nag-aalaga ng kanyang pananim kasama ang asawang si Arisha. Nakakita sila ng usok at apoy mula sa malapit na tarangkahan, hudyat ng isang labanan. Agad silang naghanda at sumama sa kanilang mga mandirigma upang harapin si General Acacius at ang kanyang hukbong Romano. Matapang na lumaban sina Lucius at Arishat, ngunit napansin ni Acacius si Arishat habang nagpapakawala ng palaso. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na patayin ito, kaya tinamaan siya ng isang palaso at nahulog sa karagatan. Samantala, si Lucius ay natamaan din at nalaglag sa tubig. Sa pagitan ng buhay at kamatayan, nasaksihan niyang sumasama si Arishat sa ferryman patungo sa kabilang buhay, habang siya naman ay hinihila pabalik sa mundo ng mga buhay. Si Lucius ay naging alipin kasama ng mga natirang sundalo at mamamayan matapos masakop ang lungsod. Samantala, bumalik si Acacius sa Ostia at tinanggap ang gantimpala mula kina Geta at Caracalla. Ipinahayag ni Geta kay Acacius na nais nilang sakupin ang Persya at India, ngunit naniniwala si Acacius na dapat nilang unahin ang kapakanan ng mga mamamayan ng Roma. Hindi pinayagan ni Geta si Acacius na makasama ang kanyang asawa at sa halip ay nakipagkasundo kay Caracalla upang magdaos ng mga laban ng mga gladiator sa Colosseum. Si Lucius at ang ibang mga alipin ay dinala sa Antium sa isang arena na pinamumunuan ng tagapamahala ng kabalyero na si Macrinus. Pinilit silang lumaban sa mababangis na babuon. Ang pinuno ng Numidian na si Jubartha, na kasama ni Lucius, ay pinili na mamatay sa arena at hinayaan ang isang babuon na lapain ang kanyang leg. Nakipaglaban si Lucius sa isang babuon, kinagat ang braso nito bago niya ito sakalin hanggang sa mamatay gamit ang kanyang mga posas. Agad na napansin ni Macrinus ang tapang ni Lucius at kalaunan ay pinaharap siya sa isang manumanong laban sa tagapagsanay ng gladiator na si Vigo, na muling humanga kay Macrinus dahil sa husay ni Lucius sa pakikipaglaban. Napansin ni Macrinus ang galit na kinikimkim ni Lucius, at sinabi ni Lucius na ang tanging nais niya ay mapatay si Acacius. Nangako si Macrinus na matutupad ito kung magpapatuloy sa paglaban si Lucius sa Roma. Bumalik si Acacius sa kanyang asawang si Lucilla, na muling nagpakasal. Ipinahayag niya ang kanyang pagkamuhi sa dami ng mga sundalong iniaalay para sa mga pananakop ng kambal na emperador. Kasama ang kanilang mga kakampi tulad ni Gracchus, pinaplano nila ang isang pag-aaklas. Dinala ni Macrinus si Lucius sa isang handaan sa lungsod na inorganisa ni Senador Thrax. Sa harap ng mga emperador at iba pang miyembro ng Senado, ipinaglaban si Lucius laban sa isa pang mandirigma para sa kanilang aliw. Sinubukan niyang pigilan ang laban, ngunit napilitan siyang lumaban at tuluyang inundayan ng talim ang kanyang kalaban. Lumapit si Geta kay Lucius at may itinanong sa kanya, ngunit tumugon lamang si Lucius sa pamamagitan ng pagsipi kay Virgil. Ang mga tarangkahan ng impyerno ay bukas araw at gabi, madali ang pagbaba at walang hirap ang daan. Ngunit ang pagbalik upang masilayan muli ang masayang kalangitan, ito ang tunay na hamon at matinding pagsubok. Nagsimula ang laban ng mga gladiator, kung saan dinala si Lucius at ang iba pa sa Colosseum. Hinaplos ni Lucius ang lupa sa arena gamit ang kanyang mga kamay, katulad ng dating mandirigmang si Maximus. Dahil dito, napansin siya ni Lucilla at nakilala. Kasama ang iba pang mga gladiator, hinarap nila ang walang talong kampiyon na si Glycio. Habang nakasakay sa alagang rehino, walang awang pinaslang ni Glycio ang iba pang mandirigma hanggang sa si Lucius na lang ang natira. Nagkaroon sila ng matinding labanan bago natumba si Lucius. Binigyan ni Geta si Glycio ng pagkakataong ipatawad si Lucius, ngunit tinanggihan ito. Nagpatuloy si Lucius sa pakikipaglaban hanggang sa tuluyang matalo niya si Glycio. Pagkatapos, natanggap niya ang senyas na thumbs down upang alisan ng ulo ang kampiyon. Matapos ang laban, pumunta si Lucilla sa kanyang pribadong silid at naalala ang sinabi ni Virgil. Kasunod nito, naalala rin niya kung paano niya ipinatapon si Lucius noong bata pa ito upang maprotektahan. Habang luhaan niyang napagtanto na bumalik na ang kanyang anak,
Nagsimulang maghinala si Macrinus at unti-unting nagdugtong-dugtong ang mga pangyayari sa kanyang isipan. Nakilala at naging kaibigan ni Lucius ang gladiator na manggagamot na si Ravi habang ginagamot nito ang kanyang mga sugat. Kalaunan, dinala ni Gracchus si Lucilla upang makipagkita kay Lucius upang sabihin ang totoo tungkol sa kanyang tunay na pagkatao, na siya ay anak ni Maximus. Ngunit hindi ito gustong marinig ni Lucius at galit na pinaalis si Lucilla sa kanyang selda, dahil sa pagpapalayas nito sa kanya mula sa kanilang tahanan at sa katotohanang si Acacius ang may pananagutan sa pagkamatay ni Aricia. Matapos nito, pumunta si Lucilla kay Acacius at hiniling na tulungan si Lucius. Nagsanay si Lucius at kalaunan ay sumali sa iba pang mga gladiator sa isang labanan sa dagat. Pinamunuan niya sila sa tagumpay sa pamamagitan ng pagsira sa mga sagwan ng kalabang barko at pagkatapos ay pagsalpok dito sa gitna. Sinubukan niyang barilin si Acacius gamit ang kanyang pana, ngunit sa halip, ang palaso ay dumaan sa pagitan ni Geta at Caracalla, na inakala nilang isang personal na pag-atake. Pumunta si Macrinus sa bahay ni Thrax upang paalisin siya dahil may malaking utang ito sa kanya. Bilang kapalit, isiniwalat ni Thrax ang plano na patalsikin ang mga emperador dahil dati siyang kasali rito. Kinuha ni Macrinus ang impormasyong ito, ngunit pinalayas pa rin si Thrax. Dinala naman sina Acacius at Lucilla kay Geta at Caracalla upang ilantad ang kanilang pagtataksil. Sinabi ni Geta na makakalimutan na lang sila bago ipabilanggo. Hinikayat ni Macrinus si Geta na parusahan si Acacius sa pamamagitan ng pagsali sa mga laban sa arena. Mas lalo pang naging malapit si Lucius kay Ravi at nalaman niyang dating alipin ito na nakamit ang kalayaan matapos lumaban sa mga palaro. Ipinakita ni Ravi kay Lucius ang dambana para sa mga gladiator, kabilang ang isang pader kung saan nakatala ang pangalan ni Maximus na may guhit na tanda ng pagkamatay niya. Gayunpaman, nakasabit pa rin ng pribado ang kanyang baluti at espada, kasama ang kanyang mga salitang, ang ginagawa natin sa buhay na ito ay umaalingaungaw magpakailanman. Pinilit si Acacius na lumaban laban sa mga sundalo ng Praetorian Guard. Pinaslang niya silang lahat bago siya nakipaglaban kay Lucius. Naglaban sila hanggang sa mapasailalim ni Lucius si Acacius. Ngunit tumanggi si Lucius na patayin si Acacius matapos nitong ipahayag ang pagmamahal niya sa kanyang ina at kung paano siya handang mamatay para sa kanyang ama. Iniutos ni Geta sa Praetorian Guard na patayin si Acacius sa pamamagitan ng pagpanas sa kanya ng maraming palaso. Kinondena ni Lucius ang kanilang ginawa at sinabi sa mga manonood na kung ganito ang pagtrato ng Roma sa mga bayani nito, dapat nilang asahan ang mas malupit na pagtrato. Umalis si Lucius habang isinisigaw ng mga tao ang kanyang pangalan. Pinuntahan ni Macrinus si Lucius sa kanyang selda upang tanungin kung bakit niya pinatawad si Acacius. Naniniwala si Lucius na may mas makatarungang paraan upang pamunuan ang Roma, ngunit hindi sumasang-ayon si Macrinus. Pagkalipas ng ilang sandali, binisita niya ang mga emperador habang nagsisimulang mag-alsa ang mga tao sa lansangan. Nang laitin ni Geta si Caracalla dahil sa kanilang magkaibang pananaw sa kung paano haharapin ang sitwasyon, kinausap ni Macrinus si Caracalla ng pribado. Alam niyang laging nararamdaman ni Caracalla na kailangan niyang ibahagi ang lahat kay Geta at wala siyang anumang para sa sarili niya. Nahimok ni Macrinus si Caracalla na harapin ang kanyang kapatid dala ang isang punyal. Sinubukan ni Geta na payapain si Caracalla, ngunit ginabayan ni Macrinus ang kanyang kamay upang hiwain ang lalamunan ni Geta bago ito alisin ang ulo. Muling dinala ni Lucilla si Lucius upang ibigay sa kanya ang singsing na dating pag-aari ng kanyang lolo. Nagkasundo silang muli at sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, niyakap ni Lucius ang kanyang ina. Pagkatapos, ibinigay ni Lucius ang singsing kay Ravi upang dalhin ito sa isang general sa Ostia, nang sa gayon ay matulungan sila ng kanyang hukbo. Ipinadala ni Macrinus si Caracalla upang ilagay sina Lucilla at ang iba pang mga kasabwat sa Colosseum, kung saan si Lucius lamang ang maaaring magtanggol sa kanya. Ang plano ay pasiklabin ang pag-aalsa ng madla kung tunay na mapatay si Lucilla, na magiging pagkakataon upang patayin si Caracalla at maagaw ang trono. Nang malaman ni Lucius na siya ang dapat magtanggol sa kanyang ina, nakatakas siya mula sa kanyang selda at pinatay si Vigo bago tuluyang mag-aklas ang iba pang mga alipin.
Kinuha niya ang baluti at espada ng kanyang ama, bago pangunahan ang iba pang mga kalalakihan sa pakikibaka para sa kanilang kalayaan. Naglaban ang mga gladiator at mga sundalong praetorian sa arena, na humantong sa isang ganap na kaguluhan ng tamaan ng mga palaso ang mga manonood at nagsimulang lumaban pabalik. Nasawi rin si Gracchus sa gitna ng labanan. Sa gitna ng kaguluhan, sinamantala ni Macrinus ang pagkakataon upang itusok ang isang matulis na patalim sa tainga ni Caracalla na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Pagkatapos, pinana niya si Lucilla sa dibdib bago siya masagip ni Lucius. Agad namang sumakay si Macrinus sa isang kabayo upang sumama sa Praetorian Guard at harapin ang paparating na hukbo sa tarangkahan. Hinabol siya ni Lucius at naitaboy sa isang sulok, kasabay ng paghaharap ng dalawang hukbo. Sumugod si Lucius sakay ng kanyang kabayo upang harapin si Macrinus sa kanilang huling laban. Halos manaig si Macrinus, ngunit naalala ni Lucius ang mga habili ng kanyang ina, kaya nakahanap siya ng paraan upang makalamang. Inalis niya ang kaliwang braso ni Macrinus bago siya tuluyang mapatay. Matapos nito, hinarap ni Lucius ang magkabilang hukbo at hinimok silang itigil ang walang saysay na labanan. Ibinaba nila ang kanilang mga espada at nagkaisa sa isang sigaw ng pagsang-ayon. Sa gabi, mag-isa si Lucius na pumunta sa arena. Lumuhod siya sa buhangin at nakipag-usap kay Maximus habang nagluluksa para sa kanyang mga magulang.